Hello guys, good morning, good evening. Ngayon araw ng Tuesday, April 16. Guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin dito na channel. Hindi ko akalain na mayroon palang humahanga kahit papaano sa mga ginagawa ko. Guys, update ko lang sa inyo ngayon. Ngayong gabi na ngayon, nakalabas po ako sa work ng 7:34 PM kasi kahit hindi ko pa tapos ang work, pinalabas ako ni amo kasi mayroong darating na malakas na ulan. Kasi bawal daw kapag lalabas ako ng malakas na ulan. Kaya natatakot din sila. Sa awa ng Panginoon, lumabas kaya ngayon dito na ako sa kwarto. Guys, magkwentuhan tayo dito habang nakarest ako kasi bihira lang ako, mayroon akong time dito na makapag-upload ng video. Magkwento po ako sa inyo kung dahil nag 2 years na po ako dito sa abroad, dito sa Dubai. Mayroon na ba akong naipon? Sa 2 years ko dito, mayroon na ba akong naipon? Kwentuhan ko kayo para nang sa ganun, kung sino man ang mag-interesado dito magpunta sa Dubai, malalaman nyo kung mayroon ba kayong maiipon o paano kayo magkaroon ng ipon. Actually guys, dumating ako dito June 5, 2022. June 5. Mag 2 years pa ako ngayong June. Mayroon pa akong May, June. Mayroon pa akong 2 buwan kasi April man ngayon. April, May, June. Mayroon pa akong 2 buwan na sasahurin. Sa 22 months ako dito guys, sa awa ng Panginoon, nakabayad ako ng utang. Marami akong utang nang nagpunta ako dito. Sa awa ng Panginoon, nakasuporta ako sa anak ko sa mga pangangailangan niya. Tapos nakabayad ako sa mga inuutangan ko. Kasi before ako nagpunta dito sa Dubai, nag-apply ako pa Qatar. Tapos sa kasamaang palad, hindi ako tumuloy doon. Pero kasi pandemic yun. Hindi ako nakalipad kasi pandemic. At nagbago na rin ang isip ko kaya hindi na rin ako tumuloy. Sa kasamaang palad, pinalukat yung passport ko ng 38,000, 28,000, mahigit 30. Nilukat ko kasi alam ko naman nakagasto sila, naghirap sila, nag-asikaso ng mga documents ko. Kaya yun ang dahilan na malaki ang nauutang ko dito sa paglipad ko sa Dubai. Binabayaran kasi dahil doon. To cut the short story, magkwento ako dito kung magkano ba ang sasahurin dito. Bakit ako dito nagpunta sa Dubai? Ang sinasabi nila sa pag-apply ko, mayroon daw rest day. Tapos, inaasam-asam ko talaga ang magtrabaho na mayroong rest day kasi gusto kong mamasyal. Pero sa kasamaang mapalad, nagkailang amo na ako dito sa Dubai. Hindi talaga ako nakaranas ng rest day dito. Kasi alam niyo kung bakit. Ayaw nilang magbigay ng rest day. Kaya ang ginawa ko, hiningi ko ang increase na sahod. Sinabihan ko sila na 1.7. Sa awa ng Panginoon, binigay naman. Sabi ko sa kanila, pag 1.5 lang ibigay niyo sa akin, magre-rest day ako kasi nandun yan sa kontrata natin. Ayaw man nilang ibigay ang rest day ko. Kasi kapag mag-rest day ako, hindi naman ako maglabas. Gusto lang ako matulog buong araw, gusto ako magpahinga, gusto ako mag-rest. Kasi kapag weekly ka aalis, talagang magastos talaga dito kasi malayo dito. Malayo ang pasyalan.
Tapos, mahal pa naman ang car lift dito. Hindi uso dito ang taxi, kundi car lift. Car lift. Tapos, mahal dito ang, siyempre, kakain ka pa sa labas. Tapos, mag-car lift pa ka, back and forth. Tapos, kakain ka sa labas. Tapos, entrance pa kung saan ka papunta. So, kasamaang palad, hindi po ako nakapasyal. Pag magpadala lang ako ng pera, pupunta ng mall, kakain kunti, yun lang. Sa lahat ng magka-interesado dito sa Dubai, mayroong ang minimum na sahod dito, 1.5 dirham, equivalent to 1.5 dirham, 15.26. Last padala ko times 1.715, tapos minus charge 21 dirham sa remittance. Day 1.479 na lang times 15.26. Magkano na? 22,569.54. 22 ang sasahurin dito sa Dubai. Minimum yan. Kung makaswerte ka, binigyan ka ng amo mo ng 1.7, mas malaki-laki. Okay? Hintayin na natin. 1.7 minus 21 times 15.26, 25. Pero, hindi yan ang net sa akin kasi nagbabayad po ako ng is-is. Nagbabayad po ako ng pag-ibig. Kaya ang net na lang sa akin, 20 na lang, 20 plus. Tapos, meron akong monthly allowance ng anak ko. Binigyan ko siya ng weekly kasi kapag monthly buo kong ipinadala, the following week na naman manghingi. Kaya ang ginawa ko, weekly na lang ako nagpadala ng pera. Sa lahat ng mga nagka-interesado pupunta dito ng Dubai, huwag na kayong magdala ng maraming gamit. Alam nyo kung bakit? Kasi pagdating dito, bibigyan kayo ng uniform. Okay? Take note yan sa mga babuhan. Huwag na kayong magdala ng maraming gamit. Ang dadalhin nyo lang, ang pinaka-importante dito, anim na pirasong damit, pwede na yun. 6 na pirasong damit. Tapos, bra, panty, sa mga babae, sa mga lalaki. Pwede na rin ito 1 dosina. Lalo na sa medyas, pinaka-importante dito ang medyas. Tapos, ipikasent yun sa mga lahat ng mga baguhan gusto magpunta sa Dubai. Importante lang dalahin. Huwag nang marami. Mayroon akong kasamahan dati. Isang malaking malita. Tapos magdala kayo ng yung maliit lang, yung maliit ng mga epicacent, mga Vaseline, mga pulbos, mga ganyan, personal. Yung maliit 100 mg lang. Kasi alam nyo kung bakit. Pagdating dito, bibilhan kayo. Okay? Bibilhan kayo sa amo nyo. Tapos, ang importante yung medicine tambal. Yung maintenance nyo like vitamins. Kasi pagdating dito, bihira lang yung amo nagbigay. Pagdating dito, siyempre magdala talaga ng kunting pagkain kasi pagdating sa agency, hindi mo alam kung mayroon bang pagkain na ibibigay sa'yo. Kasi minsan dumating kayo ng gabi, walang makain. Tapos minsan, ang kainan dito tanghali pa. Bigayan ng pagkain dito alas 10, alas 2, alas late na. Tayo mga Pilipino na mabilis lang magutom. Kaya mas importante magdala ng biscuit, cup noodles, yun, yung candy, yun. Kasi pag magutom ka sa mayroon ka kagsima-simain, biscuit, cup noodles, gatas, ayun. Ano pa? Paano ba? Paano ba pagkasyahin yung sahod dito para mayroon kang matira at maipon? Guys, payo ko sa mga baguhan.
magbayad kayo ng is-is. Ang is-is ngayon, 14% sa OFW. Bayaran ninyo yan kasi alam nyo kung bakit. Malaki man o maliit yung sahod nyo, magbayad kayo ng sakto sa is-is. Someday somehow, magagamit nyo rin sa pagtanda or sa mga anak. Kasi marami ditong benefits. Hindi ito sponsor ng is-is, kundi ano lang, nag-guide, nagpayo lang ako dito sa channel ko para nang sa ganun yung mga followers ko mayroong idea. Yung mga subscriber ko mayroong idea. Magbayad kayo ng is-is ng 14%. Yun man ang nakalagay sa OFW. Sa pag-ibig, 4%. Bayaran nyo guys. Bayaran nyo yan. Bayaran nyo yan kasi alam nyo kung bakit. Malaki man o maliit, ang sasahurin natin dito sa abroad, talagang bihira lang talaga na mayroon tayong matitira. Kagaya sa akin. Isa lang yung anak ko. Pero minsan wala talagang matira sa sahod ko kasi alam nyo kung bakit. Mayroon akong binabayaran. Buti na lang nagbayad ako ng sakto sa is-is at saka sa pag-ibig. Tapos, ano pa ang importante bayaran? Yung mga inuutangan nyo, bayaran nyo yan. Kasi pagdating sa panahon, pero mayroon na kayong uutangan. Okay? Tapos ano pa? Ano pa ang pwede kong ikwento dito? Ay, magkano nga ba yung naipon ko sa nagdalawang taon na ako dito? Sa awa ng Panginoon, 1 buwan pa talaga. Kasi ang balak ko, bakit ako nagpunta dito? Gusto ko magpagawa ng sariling bahay. Tapos sa awa ng Panginoon, 1 buwan pa yung naipon ko. Hindi ko alam kung 1 buwan yung naipon ko. Siguro yun lang talaga ang pagkasyahin ko para makapagawa ako ng sariling bahay. Kasi sa totoo lang, meron na akong sariling lupa. Pero ang kulang na lang yung bahay. Sana inshallah pag uwi ko, mayroon akong maipon kunti, madagdagan yung 1 buwan sahod para makapagawa ako ng bahay. Ang importante lang siguro sa akin yung CR. CR, tulugan. Yun, basta importante CR, tulugan. Mayroong konting kusina. Yun. Kasi alam nyo kung bakit. Sobrang hirap talaga makitira sa magulang. Alam nyo kung, kasi yung tumira ako sa amin, sa probinsya, sa magulang ko, muntik na akong paano ko pagsalita na sa Tagalog to? Tinakot ako tinakot ako ng magulang ko. Ng itak. Tinatakot ako ng itak. Kaya naisip ko talaga na kailangan ko talaga yung magkaroon ng sariling bahay. Yung tinakot ako ng itak, alam niyo kung bakit? Kinabukasan, aga-aga ko nagpunta sa lupain ko. Kinabukasan, aga-aga kong gumising, aga-aga kong nagpunta sa lupain ko. Doon ako nag-stay. Nagbaon lang ako ng bigas, nagbaon ako ng pusporo. At saka mayroon man akong tanim doon. Bigas lang. Doon ako nagkaldero, doon ako nagsaing, doon ako breakfast, tanghali, at saka hapunan. Umuwi lang ako sa bahay ko para matulog. Umuwi lang ako sa bahay ng magulang ko para matulog. Nagtaka sila kung bakit wala akong salita, wala akong ginagawa sa bahay, kung anong kinakain nila, pabayaan ko sila kasi kumakain naman ako sa lupa ko. Kasi doon sa lupa ko, lupa lang talaga, walang bahay doon. Kaya nagawa ako ng bahay kubo. Meron ditong video na bahay kubo na trapal lang ang nakaato. Sana pag uwi ko makapagawa ako ng sariling bahay. Okay? Sa lahat ng mga viewers ko, maraming salamat sa mga suporta sa akin. Sana
marami pa akong mai-share sa mga talambuhay ko. At saka, comment lang po kayo kung ano ang gusto nyong malalaman dito sa buhay ko sa Dubai, kasi dito ako ngayon. Someday, balak ako magpunta sa ibang lugar. Sana pala rin ako makahanap ng mabuti at mapagbigay na kasi dito parang nagtitipid sila. Okay? Okay, bye. Maraming salamat po. Dito ko na lang tatapusin kasi parang mahaba na, mag-isip na ako kung ano pa ang ipopost ko at ano pa ang kapulutan ng aral niyo. Okay, nasagot ko naman siguro kung magkano ang naipon ko dito sa loob ng 22 months. At bakit yun lang ang naipon ko? Alam nyo kung bakit isa lang buwan ang naipon ko? Kasi minsan nagbili ako dito ng bigas. Kasi doon sa kabila, minsan walang makain. Kaya nagbili ako ng bigas. Bili ako ng sabon, toothpaste, kasi bihira lang yung amo magbigay ng monthly na ganun. Bihira lang amo na magbigay ng sabon, toothpaste, shampoo, bihira lang. Sa una, dalawa, tatlong buwan. The rest wala na. Kagaya sa akin ngayon. Okay? Tapos, someday, sana, madagdagan pa yung ipon ko. Okay? Have a nice day. Thank you so much. God bless you all. More blessing to us.